once and for all po, masettle na rin po. Let me start with the loans. Okay. Ang sinasabi po nila, ang pamahalaan ng lungsod ng Maynila ay may pagkakautang. Sabi ni 31 Embudulo, walang content ang mga vlogger ni Mayora kay Isko kasi wala pang 30 sahuran. Oy, kahapon mo nakita nyo ba yung ano ko? Kung sino follow dito sa aking social media mga kuis, mga guys. Mamaya na yan. Si Senator Robin, alam na po natin na andun po sa HIC. Kabantay po kay Tatay Digong yun, mga kuis. So, mayroon pong isang netizen from Europe po, pumunta po doon, bumisita sa Dahik. So, nung tinanong po si ate, ang sabi ni ate mga kuis, mga gayas, hindi ako nabudol. Bakit? Kasi nung panahon ng eleksyon, si Yorme Isko ang binuto ko. Tama naman po, kasi yung nabudol mga kuis, mga guys, yung bumoto lang naman. Bumoto lang naman na sila din nag-iiyakan ngayon mga kuis. Ang chiri to sa akin, 31 budol. Kulang pa yan. Job, Mami, Ping, BMT, mga bangag vloggers. Sige ate. 25 billion. Hindi po totoo yun. Okay. Ikaw nang sumagot. Ang lungsod ng Maynila po ay may net borrowing capacity. Ibig sabihin po, pwede po tayo umutang according sa Department of Finance ng hanggang 25 billion. Pero hindi po tayo umutang ng 25 billion. Okay. Yun po yung malaking pagkakaiba na po. Pero pwede po tayo umutang kasi maganda po ngayon ng financial status ng City of Manila eh. Pwede tayo umutang hanggang 25 billion pero hindi po tayo umutang ng 25 billion. Noong 2019 po, Noon yan, umutang ng 5 billion. Okay. Saan po napunta ito? Sa pagpapatayo po ng Condominium 1, Condominium 2, Binondominium, Hospital ng Maynila, at ang rehabilitation po ng Manila Zoo. So yun po yung 5 billion. That was 2019. Pagdating po ng 2020, pinahiram po ulit tayo ng 10 billion. Okay. Saan naman po napunta yung 10 billion? Yung 10 billion po napunta sa tatlong eskwelahan, yung Albert Elementary School, Rosauro Almario, and the Manila Science High School. Yung pagpapagawa po ng tatlong eskwelahan. And 3 more pabahay projects, San Lazaro Residences, San Sebastian, and Pedro Hill. 10 billion po. So in total, 15 billion. Okay. Nagamit na ho ba natin yung 10 billion na yon? Actual na ho ba natin na utang? Hindi po. Sa ngayon po, ang nauutang pa lang po natin in total is 4.7 billion. Yun pa lang po ang actual nating nahihiram out of the 15 billion na pwede nating hiramin. Yes. Okay. Bakit po ganon? Kasi po, there is such a thing as progressive billing. Kung ano lang po yung natapos, yun lang po ang babayaran. Yun lang po pwedeng ibayad ng bangko dun sa gumagawa. Iyo naman pala eh. Bakit ngayon panay mo iyak? Pwede ka namang umiyak, lubos-lubusin mo na after ng eleksyon. Wag mo na ngayon kasi halatado eh. Halatado eh, naka-record eh. Record na record. Ayan, Antonio Centeno, Yorme Isko na ang mananalo sa eleksyon. Ako, maraming salamat po. 31 in Bodol, yung ibang vloggers kay Sam napunta. Kay 31 in Bodol. Updated ata bayaran. Same din ang mga sinasabi ni Mayora verbally writing. Ako po, tama po. Ayan, no? Ulit-ulitin din natin ang mga sinasabi niya back and forth. Tama po, ma'am. Kasi bakit? Inuulit-ulit po niya yan. Inulit-ulit po niya yan yung mga utang na yan. Abong akala mo, siya namang pumirman yan. Sino bang regular presiding officer? Sino bang vice mayor sa kapanahunan ni Yorme Isko Moreno? O di ba siya? O bakit ngayon pa na yung iyak niya, pukul niya sa mga utang na iyan na buong akala ng mga manlinyo na hindi nila alam? Kitang-kita pa nga na umabot si ate ng madaling araw sa pagpirma. Naaprubahan iyon. Tapos ngayon, ano na? Wow. Okay. So, in other words po, ang actual pa lang pong nahihiram ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila ay nasa, 4.5 billion. Out of the 15 billion na po pwede po nating hiramin. Okay. O actual natin pong niloan. 4.5 billion pa lang po. Sabi dito mga kois, so, ayan, sabi ni 31M, may nakita akong video, dami daw tao kay Sam Berzosa. Sagot, natural. May ayuda. Tanggalin niya yung ayuda. Naku po, magkaalaman niya yung March 28 yata, mag-start yung local campaign mga kuhis mga kaya. Tignan natin. Tignan lang natin kung wala siyang dala dyan sa City of Manila na mga bigas, spam o mga ayuda. Kung
Lalapitan pa ba siya ng taong bayan? Tingnan lang po natin yan. Yung mga bida-bida na yan. They can always check the records. I can give it to them, di ba? Yun pong 5 billion, payable po yan in 20 years. Okay, payable in 20 years. Yung 10 billion po, payable in 15 years. At a very small interest lang po, ranging from 3.5 to 3.9%. Tatanungin po ninyo, saan po natin makukuha ang pambayad? Sure naman po ako, yun naman po ang susunod na itatanong. Para po sa kaalaman ng lahat, napakaganda po ng financial status po ng Manila. Why? Because bumalik na po ang tiwala ng mga businesses sa atin because we are very transparent. In fact, maganda Noon, bumalik. Ngayon, nagsilayasan na rin yata eh. Nagsilayasan ba yung mga investor dyan ngayon? Mukha eh. Bilyon daw ang dumarating kapag siya ang lumalabas. Wow. po ang pasok ng revenue sa atin dahil very efficient po ang ating revenue collection. Meron na po tayong, makikita po yan online, yung Go Manila app po, doon po pumapasok lahat. So, I can honestly say siguro, kung meron man pong very minimal po yung sinasabi nilang, alam niyo na po yun. Very minimal na po yan because online na po ang transaction. So, lahat po ng kailangan pumasok sa Maynila, papasok sa Maynila. That is one. Nako, tumpak po, 31M. Dahil nung kapanahunan pa yan ni Yormes Comorino, natural. Alam naman po natin sa kapanahunan ni Yormes Comorino na nagbalikan na yung mga businessman, investor, mas lalo pang nadadagdagan. Iwan ko lang ngayon kung andyan pa ba, ha? Kasi nagkahirap-hirap na siya Noon, sinasabi niya, kayang yakang-yaka daw yan, bayaran. Hindi pa niya nabanggit dyan yung Mandanas ruling mga coins manggayas. Hindi pa. Ang pinagbasihan pa lang dyan, yung kikitain. Yung kikitain na income tax return dyan sa City of Manila na yakang-yaka pala babayaran. Hindi pa kasali yung Mandanas ruling dyan, tandaan nyo. Source na pwede po nating yung tax and revenue collection po ng Manila. The second one is because of the Mandanas ruling, yung ira po nabanggit ng pala. Maynila na Salamat naman. So from 3.7 billion, 4.9 billion na po ang ira na pumapasok sa Maynila. 1.2 billion po ang nadagdag sa atin. So yung 1.2 billion na po na yon, pwede rin pong kunin yung pagbayad po ng atin pong loan. In fact, kahit po magbayad po tayo, malaki pa rin po ang natitira kasi ang computation po natin, nasa mga 700 to 800 million lang po ang ibabayad natin. Ay, mega lang shout out to Josefina Bonus. Mayura, parang sirang plaka, ulit-ulit na lang yung utang. Nako po, totoo po. Yearly, doon po sa inutang natin. That will leave Alzheimer around na yata 500 million pa po na pwede pa po din natin gamitin sa kahit ano pa pong proyekto na pag-iisipan po ng lungsod ng Maynila. So, Alzheimer. dapat po sana lagi lang, ang akin lang po sana, fact check po tayo. 25 yan pala, billion po ang fact pwede check. nating hiramin. Ang actual po nating, ang actual pong pinahiram sa atin is 15 billion. Pero ang actual po, pinaka-actual na nahiram pa lang natin ngayon is nasa 4.5 billion pa lang po. Yun po. That's very clear. Actually, ngayon, mukhang flip-top na papatungon tayo sa flip-top mga quiz mo kaya sa... Actually, alam naman pala niya So, bakit ngayon, gaya ng sinasabi ng ating mga viewers na para na tayong sirang plaka? Ha? Sana po, hindi lang po tayo magka-Alzheimer, ha? Kasi pabalik-balik lang tayo sa utang ngayon, pwede naman po tayong maglatag ng mga programang yung hindi na existing, yung mga programang hindi na nagawa ni Yormes Comorino. Kasi yung mga programa nila ngayon, mga kois, mga gayas, programa din ni Yormes Comorino yan. Wala bang bago? Bago naman. Ha? Mga programa ni Yormes Comorino, kumbaga, pina-upgrade nyo lang di ba? O yung 500, ginawa nyo lang ng 1,000. Di ba? Wala bang iba? Bakit naging 17B? Yan from Ma'am LC. Po. Sana po yan na po yung end nung issue po na yan. Kasi it's nakakalungkot po. Kita Nakikita naman nyo, siya pa mismo nagsabi, sana yan na po yung end. Katapusan ng issue na iyan. Pero bakit subalit ngayon, ikaw na mismo ang humalungkat sa issue na iyan? Wala siyang maisip na dahilan, kaya paulit-ulit na lang. Kita nyo?
ng mga batang Maynila, lahat ng infrastructure. And one more thing po, yung utang po na ginawa natin sa mga bangko, yung mga banking institutions po, hindi po pwedeng magpautang sa atin na ipambibigay lang natin na ayuda. Hindi po. Dapat po may concrete silang nakikita. So lahat po yan ng atin pong inutang goes to infrastructure program, yung may nakikita po kayo. Tama na, Mayura. Tama na pag-explain. Ayan, Laura Mahila, as mega love shout out sa'yo. Talo na yang dalawang yan, si Mang at Ispamak. Pero siya ang paulit-ulit. Correct. Kasi gaya nga po ng sabi ko, progressive billing po yan eh. Kung ano lang po yung nakikita nagawa na, yun lang po ang babayaran ng bangko. So in other words po, halimbawa, ito lang naman po ang natapos and ito lang po ang amount na nagamit, yun lang po ang babayaran ng bangko, yun lang po ang magiging utang natin. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings.